Hello po mga ka-Jesnabs. Welcome back po sa ating channel. Meron pong nagtanong tungkol sa Inquish kung kailangan pa ba ito sa pagiging principal, no? Itong National Qualifying Examination for School Head or Inquish. Alam ko marami na ang sumagot nito dito sa YT. Well, siguro ang hugot nila ay dahil sa bagong qualification standard na inilabas ng DepEd. Itong DepEd Order number 25, DepEd Order number 19 Series of 2025, kung saan nakalagay ang bagong QS ng school principal position na kailangan may master's degree ka na sa education. Tapos yung experience ay 5 years in teaching. Tapos 1 year relevant experience in any of the following. Yung learning area coordination, subject area supervision, school management and operations, at saka instructional supervision. Tapos sa training, dapat ay meron kang 32 hours of training. Kahit sa alin dito, tungkol sa curriculum, pedagogy, school management and operations, instructional leadership acquired within the last 5 years. At syempre, ikaw ay teacher, sa professional teacher ka, meron kang LET or PBET. Well, ito po yung kasagutan. Yes po, kailangan po ng Inquish, pero meron pong exemption. Mamaya kung anong exemption. So, dito makikita nyo yung flowchart kung paano kayo magiging Inquish kung kayo ay teacher. Yan. So, sa start, dapat yung QS mo ay, yung kaninang binasa natin kanina, ay pasok ka doon sa QS. Tapos, pag qualified ka na, yan, dapat tingnan kung meron kang Inquish passer. Pag qualified din, saka ka napapasok ngayon sa comparative assessment. Yan. So, yun po yung requirement. Kailangan po ng Inquish. Take note kung ikaw ay teacher na papasok sa evaluation ng pagiging principal sa assessment process for school principal. So, ano ba yung sinasabi ko na pwede ring wala kang Inquish? Eto, meron pa akong nabasa. Galing po ito sa DepEd Order number 21, Series of 2024. Kung saan sinasabi dito na sa appointment to school principal positions, first appointments to school principal positions, whether through natural vacancy or reclassification, shall require candidates to pass the DepEd administered school head assessment. So, alam natin itong DepEd Administered School Head Assessment, nung una ay meron niyang principal test at tapos meron na ngang Inquish. So, nakalagay pa dito na only passers eligible sa Inquish at saka principal test or other school head assessment may be required in the future, shall be eligible for the first appointment to school principal positions. So ito, may nakalagay dito. Ito yung sinasabi ko na pwedeng walang Inquish or principal's test. Ito ay yung appointments to school principal positions made at the time when a DepEd administered examination is not yet required shall remain valid. Incumbents of such appointments having been performing the function as school principal shall no longer be required to pass the Inquish principal's test or any school head examination when applying for promotion to higher school principal positions. So mga ka-Jesnabs, yung sinasabi niya ditong function as school principal ay yung mga school head po, whether head teacher 1, head teacher 2, TIC, or head teacher 6, pero yung kanilang function ay school head. Meron silang school na minamanage. So yun po, pwede po silang maging principal 1. So yun ang sinasabi dito.
na hindi na kailangan. Pero kailan ba nagsimula yung principal test? Sa pagkakaalam ko, ito ay nagkaroon ng exam noong year 2008. So, more likely, noong 2009 ay ito na ay nirequired ng DepEd na dapat pasado ka sa principal test bago ka maging school head. So, mga ka-Jesnabs, ibig sabihin nito, kung kayo ay na-appoint before 2009 or before the principal test is required, ay pwede na kayong mag-apply for principal 1 position. Ito po yung nakasaad dito, ano? Very clear naman kung ito ay ating iniintindihin lang ng mabuti. Pero siguro bihira na lang sila, no? Bihira na lang yung mga na-appoint from noon na hindi na ngayon principal. Sure ako, yung iba nga dyan, baka retired na. Kaya more likely talagang kailangan na yung inquish, ano? Para sa mga applicant. Balik tayo doon sa QS, ano? Swerte yung mga nag-apply for principal nang ilabas yung QS ay meron ng call for applicants sa DepEd kasi or sa kanilang division. Kasi ano, mababa pa yung QS na ginamit nila. Okay, yung mga susunod na applicants, sure ako, yung QS na bago ang siya ng masusunod. Mga ka-Jesnabs, hanggang dito na lang. Sana ay gets nyo yung mga pinagsasabi ko dito. Hanggang dito na lang po. Thank you for having me. Bye-bye. Pa-subscribe naman kung di nyo pa ito nagagawa.